El Filibusterismo, buod ng Kabanata 3, ang mga alamat. Bumalik si Simon sa umpukan sa itaas ng kubyerta. Kasabay niyang dumating si Padre Florentino. Naroon na sina Padre Sibila, Padre Irene, Padre Camora, Benzaib at ang kapitan ng bapor. Nagbukas muli ang usapan. Tinanong ng kapitan ng bapor si Simon, "Saan ba kayo galing? Hindi ninyo nakita ang bahaging pinakamainam sa paglalakbay." Sumagot si Simon, "Marami na akong nakitang ilog na may magagandang tanawin. Ang hinahanap ko'y isang alamat." Sumagot ang kapitan ng bapor, "Kung sa alamat ay mayroon ang Pasig, naririyan ang malapad na bato na umano'y tinitirahan ng mga espiritu. May isa pang alamat tungkol kay Doña Jeronima na alam ni Padre Florentino." At ikinuwento ni Padre Florentino ang alamat. Ayon sa kanya, noong araw may isang estudyanteng nangakong pakakasalan ang dalagang kababayan at pagkatapos ay nalimutan ang pangako. Naghintay ang babae ng maraming taon hanggang kumupas ang kanyang kabataan. Isang araw, nabalitaan niyang ang kanyang hinihintay ay arsobispo na pala ng Maynila. Nagdamit lalaki ang dalaga, lumigid sa ilog hanggang makarating sa lugar ng nobyo at hiningi ang katuparan ng pangako nito. Ngunit ayon kay Padre Florentino, imposible ang gusto niyang mangyari kaya ipinahanda ng arsobispo ang kuweba na ang pasukan ay nagagayakan ng baging. Doon nanirahan, namatay at inilibing ang donya. Sinasabing napakataba ni Doña Jeronima kaya't patagilid kung pumasok sa kuweba. Napabantog siya bilang engkantada dahil sa kanyang pagpukol ng mga kasangkapang pilak sa ilog. Nang matibag ang bunganga ng kuweba, unti-unting nawala sa alaala ng mga Indyo si Doña Jeronima. Napabulala si Benzaib, "Napakagandang alamat!" Ngumiti si Simon at nagtanong, "Ano sa palagay ninyo, Padre Salvi? Hindi ba mabuti kung sa Beaterio na lamang siya ikinulong gaya ng kay Santa Cruz sa halip na sa tagong lugar?" Sumagot si Padre Salvi, "Wala namang kabuluhan iyan. Huwag ninyong kaligtaan ang pinakamaganda sapagkat ito ang pinakatotoo, ang milagro ni San Nicolas." Nagsimulang magsalita si Padre Salvi. Magkukwento raw siya ng isang alamat. Tahimik na nakinig ang mga nasa paligid. Ayon kay Padre Salvi, noong araw napakaraming buwaya sa ilog at lawa, mga buwayang malalaki at naninira ng mga bangka. Ikinuwento ng pari na maraming bangkero ang napahamak, walang makalaban sa buwaya, takot ang namayani sa lawa. Isang araw may sinong naparaan, biglang nagpakitaan na demonyong nag-anyong buwaya at itinaob ang bangka upang kainin ang Tsino at madala sa impyerno. Biglang tinawag ng Tsino si San Nicolas at nagpasaklolo, kaya't ang buwaya'y naging bato. Napabulalas muli si Benzaib, "Kagilagilalas na alamat!" ang kanyang sabi. "Napakagandang ilathala," dagdag pa niya. Tila agad na iniisip ang magiging balita nito. Nagtanong si Benzaib kung maaari raw niyang isulat ang alamat. Mukhang handa na naman siyang magbalita. Samantala, nagsalita si Padre Sibila. "Ngayoy pumapasok na tayo sa lawa," aniya. Marahil daw ay maraming nalalaman ang lawa. Pumasok ang bapor sa lawa. Lubhang napakaganda ng tanawin sa buong paligid. Namangha ang mga nakatingin. Nagtanong si Benzaib, "Kapitan, alam ba ninyo kung saang dako ng lawa napatay ang isang nagngangalang Guevara, Navarra o Ibarra?" Dugtong naman ni Doña Victorina, "Saan nga ba, Kapitan? May naiwan kayang bakas sa tubig?" Itinuro ng kapitan ang isang direksyon. "Tumingin kayo roon," aniya. May pinapakita siyang lugar sa lawa. Tinuro ng kapitan kung saan tinugis si Ibarra ng mga sundalong humabol sa kanya at sinabing nang malapit na itong mahabol ay saka naman ito tumalon at sumisid. Hinanap naman ni Doña Victorina ang mga bakas ng pagkamatay ni Ibarra, gayong maglalabing 3 taon nang nangyari iyon. Muling nagtanong si Benzaib, kung gayon ang bangkay ay... Napahinto si Benzaib sa kanyang sasabihin. Kaagad namang ipinagpatuloy ni Padre Sibila na kasama sa bangkay ng kanyang amang isa ring pilibustero. Namutla si Simon sa narinig at nagsawalang kibo na lang. Kaya naman ipinagpalagay ni Benzaib na maaaring nahihilo si Simon sa paglalakbay.
Nagtaka ang mamamahayag dahil isang kilalang manlalakbay si Simon. Gayong ang ilog na kanilang dinaraanan ay halos patak lamang ng tubig ang laman kung ihahambing sa mga lugar na kanyang napuntahan. Dito nagtapos ang 3 kabanata. Pagtalakay sa El Fili, Kabanata 3, ang mga alamat. Sa kabanatang ang mga alamat, inililipat ni Rizal ang focus mula sa pisikal na kalagayan ng lipunan patungo sa kalagayan ng isipan ng tao. Kung sa mga naunang kabanata ay nakita natin kung sino ang may kapangyarihan at kung sino ang naaapektuhan, sa kabanata 3 naman ipinapakita ni Rizal kung paano hinuhubog at kinokontrol ang pag-iisip ng tao sa pamamagitan ng paniniwala at takot. Ipinahihiwatig ng kabanatang ito na ang kolonyal na kapangyarihan ay hindi lamang umiiral sa batas at puwersa, kundi sa mga kwentong pinaniniwalaan ng lipunan. Ang tagpuan ay sa itaas ng kubyerta ng Bapor Tabo, papasok sa lawa, tahimik at maaliwalas ang paligid. Sa tagpuang ito, nagkukwentuhan ang mga tauhan tungkol sa iba't ibang alamat. Magaan ang usapan at tila pang-aliw lamang. Ngunit sa likod ng gaan ng kwentuhan, malinaw na ang mga alamat ay kapangyarihang humubog sa paniniwala at kilos ng tao. Ipinapakita rito ni Rizal na ang mga may kapangyarihan ay kayang gawing biro ang paniniwala, samantalang ang karaniwang tao ang siyang nabubuhay sa takot na dulot nito. Pag-usapan natin ang daloy ng pangyayari. Isinasalaysay sa Kabanata 3 ang iba't ibang alamat. Ang alamat ng malapad na bato, ang kwento ni Doña Jeronima, at ang alamat ni San Nicolas. Ang mga kwentong ito ay may kaugnayan sa takot, paniniwala at impluwensya ng relihiyon. Habang ang ilan sa mga tauhan ay naaaliw at nagbibiro, si Simon ay nananatiling tahimik at mapagmasid. Sa bahaging ito, ipinapakita ni Rizal na kapag ang tao ay nasanay na maniwala kaysa mag-isip, nagiging madali siyang kontrolin. Mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, Simon. Hindi siya basta naniniwala sa mga alamat, tahimik siya ngunit mapanuri. Kumakatawan siya sa taong mulat at kritikal mag-isip, isang banta sa sistemang umaasa sa takot at paniniwala. Pangalawa, Padre Florentino, isa siyang relihiyosong taong may konsensya at pag-unawa. Gayunman, nananatili siyang limitado sa loob ng institusyon. Siya ang larawan ng taong alam ang mali ngunit hindi ganap na kumikilos laban dito. At ang pangatlo, Benzaib at Don Custodio. Ginagawang aliwan ang usapan, walang lalim ang pagtingin sa mga alamat. Kumakatawan sila sa kaalamang mababaw at walang paninindigan. Sa kanilang pagkakaiba, makikita ang iba't ibang anyo ng pag-iisip sa lipunan mula sa mulat hanggang sa walang pakialam. Mga simbolismo sa kabanata. Una, mga alamat. Hindi lamang simpleng kwento ito sa El Filibusterismo. Ginagamit ang mga ito upang manakot, pigilan ang pagtatanong at gawing normal ang pagsunod. Pangalawa, ang takot. Ang takot ang pinakamabisang sandata ng kapangyarihan. Kapag ang tao ay takot, hindi na siya kailangang pilitin, kusa siyang susunod. Ipinapakita ni Rizal na ang problema ay hindi personal kundi struktural, nakaugat sa sistemang gumagamit ng paniniwala upang manatili ang kapangyarihan. Pananaw at paninindigan ni Rizal. Hindi laban si Rizal sa kultura o mga kwento ng bayan. Ang tinututulan niya ay ang paniniwalang pumapalit sa katwiran at ang relihiyong ginagamit upang pigilan ang pag-iisip. Sa kabanatang ito, malinaw ang kanyang babala. Kapag tumigil ang tao sa pagtatanong, nagsisimula ang kanyang pagkakadena, hindi ng katawan kundi ng isip. Noong panahon ng Kastila, hindi lamang dahas at batas ang ginamit upang sakupin ang mga Pilipino. Mas mabisang sandata ang pananakop sa isipan. Ginamit ang relihiyon at mga paniniwala upang takutin ang tao, patahimikin ang tanong at gawing normal ang pagsunod.
Kapag may nangyaring hindi maipaliwanag, tinatanggap ito bilang kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan, nananatiling tahimik at sunod-sunuran ang masa. Ang pinakamapanganib sa sistema ay hindi ang marahas, kundi ang taong marunong mag-isip. Ngayon, itanong natin sa ating sarili, may mga paniniwala ba ngayon na ginagamit upang manahimik ang tao? May mga takot bang pumipigil sa atin na magsalita o magtanong? May mga pagkakataon bang mas pinipili ng tao ang maniwala kaysa mag-isip? Kung oo ang sagot, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Kailan nga ba nagiging delikado ang isang paniniwala? Kung may takot, may kontrol. Sa 3 kabanata, ang mga alamat, pinaaalalahanan tayo ni Rizal na hindi lahat ng minana ay tama, hindi lahat ng pinaniniwalaan ay totoo. At habang ang tao ay natatakot magtanong, mananatiling bihag ang kanyang isip kahit pa malaya na ang kanyang katawan. Sapagkat ang lipunang sanay maniwala ng hindi nagtatanong ay lipunang handang muling sakupin kahit walang dumating na mananakop.